10 ugali ng tao na dapat mong layuan. May mga tao na hindi mo kailangang kaawayin, pero kailangan mong layuan kasi hindi lahat ng kasama mo kakampi mo. Una, injitero. Yung tipong tahimik kapag may nararating ka, pero unang nagko-comment kapag may mali ka. May kaibigan kang ganyan. Yung ngumiti sa harap mo, pero sa likod mo sana daw bumagsak ka. Ingat, minsan ang ngiti nila patalim pala. Pangalawa, manipulative. Yung palaging gusto siya masusunod kahit mali ang sitwasyon, basta siya laging tama. At kapag hindi mo sinunod, ikaw pa ang masama. Kilala mo yung taong ganon, di ba? Yung parang laging gusto sa kanya iikot ang mundo mo. Pangatlo, marites. Yung buhay ng may buhay ang tinapay niya araw-araw. Kahit anong gawin mo, laging may kwento siya. Pero pansin mo, wala siyang sariling kwento ng pag-angat kasi abala siya sa buhay ng may buhay. Pang-apat, mapanghusga. Yung akala mo Diyos pero sariling kasalanan tinatakpan. Kilala mo siguro to, yung tipong kapag ikaw nagkamali, malaking issue, pero pag siya, tao lang naman ako, hipokrito, pero magaling magturo ng mali ng iba. Panglima, pa-victim. Yung sa kwento niya, laging siya ang kawawa. Pero pag nalaman mo ang totoo, siya pala ang dahilan ng lahat ng gulo. Magaling umiyak pero marumi ang konsensya. Panganim, two-face. Yung sa harap mo mabait, pero sa likod mo ginagiba ka. Kaya huwag kang magtaka kung minsan, yung mga nakangiti sa'yo, sila rin pala yung nagbabaon sa'yo ng hukay. Pangpito, tamad. Yung puro reklamo pero walang gawa. Laging may dahilan kung bakit hindi siya umaasenso. Pero kapag nakikita kang umaangat, sasabihin daw swerte mo naman. Hindi mo alam, swerte lang pala ang gusto. Hindi pagsisikap. Pangwalo, laging negatibo. Kahit gaano kaganda ang sitwasyon, may masama pa ring nakikita. Kapag may magandang balita, sasabihin tingnan mo baka hindi magtagal. Nakakahawa yan kasi ang negatibo, madaling kumapit sa isip. Pangsyam, makasarili. Yung gusto lagi siya ang bida, hindi marunong magbigay. At kapag nakatulong man, ipapaalala pa sa iyo habang buhay. Ganito yung taong tinutulungan mo ngayon. Pero ikaw pala ang ginagamit niya. At pang-10, walang isang salita. Yung puro pangako, pero kapag kailangan mo biglang naglaho, kilala mo siguro siya. Yung nagsabi noon na, nandito lang ako. Pero nung dumating na ang unos, siya rin ang unang umalis. Ngayon, tanong ko sa'yo, kung isa man dyan ang ugali ng taong lagi mong kasama, bakit mo pa siya hinahayaan sa paligid mo? Baka kaya hindi ka umaasenso, kasi nilalason ka na ng presensya niya. Mas masama ba ang taong traidor? O yung alam mong traidor, pero pinipili mo pa ring pagkatiwalaan kung nakarating ka sa dulo? Huwag kalimutan i-follow at subscribe para sa mga susunod na Mindplay topic na mag-a-unlock ng kaisipan mo.